Balik tayo sa Taong Bahay mga bay. Sagutin natin yung mga tanong na pumasok dito sa atin. Ito, good morning. Ask ko lang po kay Doc kung meron siya na maire-recommenda na diet plan or menu plan sa may gestational diabetes. Thank you, si Weng Narciso of Taguig. O meron talaga na iba ang in some kasi pag-aaral meron talagang prescribed na diet para sa isang pregnant patient na may gestational diabetes. So mas maganda siguro na bukas naman yung aming clinic para diyan to discuss this thing. So meron talagang kino-compute natin 'yan base sa iyong Paano, Doc? Paano yung computation na yan? Pwedeng so kasi usually kapag maganda naman ang timbang ng pasyente, hindi siya overweight or obese, yung bang nagko-compute tayo ng calorie requirement per kilogram body weight nung bago pa siya magbuntis. So usually 30 calories per kilogram body weight. Tapos bine-breakdown namin yan, ilan ba doon sa calories na yon, usually 1,800 calories per day, ilan ba doon ang carbohydrates, ilan ang fats, ilan ang protein. And then, ito naman ay itinatranslate into food later on. So, medyo, stages yan. And then, of course, this is, a multidisciplinary thing. Inire-refer ko din siya doon sa nutritionist ng hospital para itong prescribed na diet na to, na puro numbers, ay i-translate into food. Ayun. Okay. Naalala ko, Abay Julie, kasi ako noon, pag kumain daw ng pakwan, di ba puso ang pakwan noon? Pakwan. Oo, ngayon naman, parang kapraso lang. Tapos kung mangga, isang pisngi lang. Huwag yung kasi dati ako isang ganun eh. At even saging po, di ba, Doc? Kalahati yung sinabi sa akin, wag ng isang buo. Noon yun nung... Tama naman yan. Actually, yung kung titingnan mo, hindi lang para sa may GDM or gestational diabetes, kahit naman yung mga patients na may diabetes na hindi buntis, ang sinasabi natin, doon sa isang plate, isang plato, usually 9 inches na dinner plate, kalahati nun ang laman, gulay. And then, 1/4 ng plate na yon ang laman yung carbohydrates nga. So, yung carbohydrates, pwedeng kanin, pwedeng tinapay or pasta, yan. And then, the other 1/4, yun yung ulam. And then, outside the plate, yun na yung 1 serving ng fruit. O pag sinabing 1 serving ng fruit, ay hindi yan 1 kilong mangga. So tama ka, isang pisngi lang ng mangga, Or kung mga bilog-bilog na prutas, di mga siguro like grapes, 7 piraso. 7. Ayun, may bilang na tayo. May bilang. Ito pa, Doc, may katanungan. Sabi, good morning po. Patanong kay Doc, ano ang tips niya o pwedeng gawin for foot care? Diabetic kasi father ko. Salamat, Andrew ng Binyan, Laguna. Salamat sa question mo, Andrew. So, ang sinasabi natin, kasi kapag may diabetes, yung bang sweat mechanism or yung pagpapawis ng katawan, especially ng paa, nababawasan. And this makes yung paa dry. So, kapag dry ang paa, madaling magbitak-bitak yan. At of course, kung madaling magbitak-bitak, madaling magsugat. O di pa kapag may diabetes ka at nagkasugat, o mahirap minsan gumaling. So, ang simpleng measure ay lagyan ng lotion. So, hindi pagiging vanity. Lotion, twice a day para to make the skin talaga na soft and moist. So, yun. Tapos, bukod pa dun, araw-araw maganda ini-inspection ang paa. Para makikita kasi minsan, ito pa yung isang komplikasyon ng diabetes. Nawawala yung pangdamdam, nababawasan. Minsan nangangapal yung paa kasi meron tinatawag na neuropathy. Yung nerves ng mga paa niyan, minsan daliri, na aapektuhan ng diabetes. And dahil dito, nangangapal, yun nga, nawawala ng pangdamdam. Minsan nagkakasugat na hindi pa alam ng patient. Kaya pala. And so, And so kapag hindi mo na-inspeksyon yung paa mo, may sugat na pala, bigla ka na lang magugulat, oops, ang laki na ng, malubha na siya. So, daily foot inspection. Ngayon, kung minsan nagkakomplikasyon na rin kasi yung diabetes sa mata, di malabo yung mata ng patient. Hindi siya yung mag-inspect ng foot. Let somebody do it, Iba yung gagawa ng pag-inspection. Yun ang mga tips. proper care tips. Oo, para sa foot care ng mga may diabetes. Tapos may isa pa, yung pag-cut ng nails, di ba? Minsan gusto natin talagang putol na putol yung kuko.
maganda, you just cut across, straight lang. Huwag niyong masyadong, wag na yung pati yung gilid na yun, puputulin pa. Just straight across. Okay, kasi mag-i-start, Dok, eh, di ba? Pag pinutol na, nasugatan mo yun, i-start na. Tama. Totoo ba, Dok, na kapag diabetic ang isang tao, hindi dapat yung walang sapin sa paa? Ay, hindi. Dapat lalo kang ang may sapin sa paa. Never walk barefooted kapag ka may diabetes. Isa pa yun. Kasi pag natusok at natusok ano ka. man, Correct. start na naman ng sugat. Tama. Sa pala yun. Sige, ito pa. Ayun. Darian. Ito ay galing kay Sally. Sabi ni Sally, ang indikasyon daw na may diabetes ang tao ay pag nilalanggam ng kulay itim. Tama po ba yun? Oo, kahit naman siguro hindi itim. Oo. Ito kasing paglanggam ng ihi, ibig lang sabihin nun, yung blood sugar ay tumaas ng a certain level na itinatapo na ng kidney yung excess na sugar. Normally kasi yung kidney natin ang galing no? Yung lahat ng pwedeng i-conserve ng katawan, kasi nutrition yan, kinukuha niya ulit. So dapat zero ang blood sugar, ang urine ang sugar sa ihi. So pwede talaga na magtapon ng asukal sa ihi. Pero yun ang dahilan kung bakit minsan nakikita natin may langgam yung ihi. So, indication na yun, Dok. Na pwede, oo. Pwede pala. Pero hindi naman, hindi dapat siya mas maganda magpa-urinalysis na lang. At saka magpa-check na rin ng blood sugar. More of, blood sugar test. Hindi natin ginagawang basihan ang pagkakaroon ng asukal sa ihi as diagnostic criteria sa pag-diagnose ng diabetes. So, ang dapat nating tandaan, Doc, sa pinag-uusapan natin ngayon, paano natin malalaman na meron ka nang diabetes? Siyempre, pagka nagpa-check up ka na. Correct. At hindi yung halimbawa, lagi akong naiihi, lagi akong nauuhaw. Naku, baka may diabetes na ako. Bale, hindi ganon. So, kailangan i-confirm yung mga sintomas na yon ng blood test. And then we do siguro 3 blood test ang ginagawa ng doktor para malaman yun. No? Yung fasting blood sugar, yan ang pinaka-common, FBS na pinapagawa. And then yung Walang kain, 8 hours. 8 hours na hindi kakain yung patient. And then, 8 hours no caloric intake, and then pupunta sa laboratorio, yun nga, magpapakuha ng dugo. Pero kailangan, ang caveat dun sa lab test na yon, dapat at least it should be repeated 2 beses. No? Hindi tayo gumagawa ng diagnosis ng diabetes na isang value lang. So, ang hinahanap nating magic number, ayaw nating makita actually yun, kung meron ng FBS na 126 mg per DL and above, yun na yung, kumbaga, cut-off para sabihin na ito may diabetes. No? So, pagka meron pang isa, yung tinatawag na HbA1c, ayan, ito naman yung average na blood sugar for the last 3 months. Kung 6.5% and above yung value na makukuha, ayun ay indikasyon na rin na may diabetes. Ngayon, yung pinapagawa natin na oral glucose tolerance test, yung pinapainom ng matamis na sugar solution, ayun, ginagawa din natin yun. And then we check for the 2-hour blood sugar at tinitingnan natin kung umabot ng 200 or more. Yung isang whether kumain o hindi ang pasyente, yung tawag doon, random blood sugar, plus tas may kaakibat na simptoma ng diabetes. So, pwede ring maging basihan yon to say na itong patient na to may diabetes. So, yung magic number doon, 200 and above, plus symptoms. Yun, tandaan natin. 200. Naku, huwag mo nang papabog natin pabuti na 200. Naku, ayoko. Paano natin malalaman kung tayo magpapacheck? Ayun. Correct. Tama yan. Kasi hindi nakikita sa mukha kung, ang blood sugar mo 200. Hindi. Kailangan natin ng blood test. Oo. Tama. Kasi sa'yo, tayong dalawa, mas makikita pa yata sa akin. Well, mga amay, marami kami natutunan mula kay Dr. Amy Antonio. Magpapacheck up ba kayo sa kanya? Ano nga? Saan kayo nag-clinic, Doc? Anong oras? Opo. May clinic po ako doon sa National Kidney and Transplant Institute tuwing Tuesday and Thursday, no? O din po sa Lung Center of the Philippines. So, yan. Kung meron po kayong mga ayan. Katanungan. Oo, mga Pwede abay. Si Doc. Pwedeng Magpa-check up. pwede. Maraming salamat, Doc. Naku, the pleasure is mine. Batiin, Doc!
Ayaw po, binabati ko yung aking husband, si Jezreel, at ang aming mga anak. Ayan. Ayan. Sige. Maraming salamat po, Luigi. Doc, ha, ulit. Sa susunod ulit. Sa uulitin, Oo. Doc. Marami kaming natutunan. Ay, naku, marami. The pleasure is mine. Ayan. Salamat din. So, mga bay, sa aming pagbabalik, makakasama naman ni Mami Claire, si Kyle ng Easy Shop. Diyan lang kayo. Babalik agad kami.